Magandang umaga po. At salamat din po sa ating mga panuhin po yung umaga. Naman po sa inyong pagkabulag. At sana nga po ay umaga ay makatanggap kayo ng mahalagang mensahe ng Panginoon. At umaasa na kayo po ay uuwi na meron po yung mensahe mula sa Diyos na natanggap. Okay, tapusin niyo ba po sa book of First Chronicles chapter 28. Aklat po ng unang Kronika, kapitulo 28. First Chronicles chapter 28. First Chronicles chapter 28. Alright, at para po na sa iba, kung ibig mo makita sa Tagalog, ay makikita niyo po sa screen yung mga Tagalog natin pong talata. Unang Chronicle, First Chronicles 28. At kung kayo pinarya na, ay ating pumasahin verse number 9. First Chronicles chapter 28, verse number 9. Si David ay naghari ng mayroong 40 taon at ngayon po ay magpapaalam na siya. At siya nga po siya po ngayon ay papalitan ng kanyang anak na si Solomon. At dito ay nagbigay siya ng tagubilin, no? Bago siya magpaalam. Inipon niya lahat ang kanyang mga tauhan, mga sundalo, mga opisyal. At sa harap ng kanyang mga tao ito ay nagbigay siya ng tagubilin kay Solomon. Napapalit po sa kanya. At sa verse number 9, ay narito po yung isa po sa mahalaga na kanyang sinabi sa kanyang anak na si Solomon. Verse number 9. Nandiyan na kayo? Alright, tayo po lahat. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with perfect heart, and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Naguhitin niyo po yung my son, know thou the God of thy father. At yan ang ating pong title. Sa Tagalog, ganyan ba? Malaking letra. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama. Alright, yan ang ating title. Lord, ako po iyong tulungan. Ako po ibigyan mo ng lakas. Ako po ibigyan mo ng tinig. Ako po ibigyan mo ng kapangyarihan. Nalubos ko po ang kailangan. Lord, I pray na sa magitan po ng iyong abang lingkod, ay mahipo po ang puso ng lahat ng narito, makausap po sila, at mailigtas po yung dapat pong maligtas, magbigyan ng revival, yung dapat pong mabigyan ng revival, magbigyan po ng pag-asa, yung walang pag-asa, magbigyan po ng tatag, yung pong nangihina, magbigyan po ng paglago, yung kailangan pong lumago, at nabigyan mo po ng kagalakan, yung po mga nalulungkot. Hinihingi ko Lord ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Alright. Now, can you imagine, matagal siya naghari. Itong si David, maraming digmaan na pagtagumpayan, at siya may binibiniyaan ng maraming anak. Now, madalas kong binabasa po itong mga buhay ni David at itong kanyang mga anak. At madalas ako bumabasa ng mga komentaryo, no? At tinabaga, si David, bagamat hari, bagamat manugad, ay hindi niya inaasahan na si Solomon ang papalit sa kanya. Para sa kanya, iba yung kanyang choice. Pero sapagat siya may man of God, pinakita naman niya na, Lord, not my will,
but died. Now, makikita niyo po kasi, di ba? May mga bago ipakilala si Solomon na siyang papalit kay David, may mga nauna si David ng mga anak na tumayo para maging king. Na kung papansin ninyo, walang sinabi si David. For example, si Adonijah. Walang sinabi si David, iskuhin mo. Di ba? Kung hindi lamang yung kanyang asawa na nanay ni Solomon ang lumapit, mahal na hari, yung anak ko si Adonijah ay tumayo para maging king. Hindi ba si Solomon ang talagang dapat? Tsaka lamang siya nagsalita. Okay? Now, ngayon, sapagat si Solomon ang talagang hirang ng Panginoon, ay talagang wala na siyang nagawa. At talagang tinanggap niya sapagat yun ang talagang kalooban ng Lord. Ngayon, narito yung kanyang tagubilin. Kay Solomon, ano yung kanyang tagubilin? My son, know thou the God of thy father. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Okay? Ito po yung tagubilin, napakahalaga. At ito rin tagubilin ito ay tagubilin na kailangan ng lahat ng church members. At tagubilin na kailangan ng ating mga anak. Ito yung tagubilin na masasabi mo lang sa iyong anak kung mismo ikaw na magulang, kilala ba Diyos? Kung mismo ikaw na magulang ay tunay na nakakilala sa Panginoon. Okay? Sabagat maraming tao nagsasabi na sila'y nakakilala sa Panginoon. But of course, the question is, nakakilala ka nga ba talaga? Totoo ba? Tunay ba? At tama ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Alright? Okay. Ikaw nga ba'y ligtas? Ikaw nga ba'y tiyak talaga na pagka namatay, sa langit ka pupunta? Kaibigan, listen carefully. Kung wala kang katiyakan, wala kang assurance na sa heaven ka pupunta, pero member ka ng church, may Bible ka, pero wala kang assurance na sa langit ka pupunta pagka ikaw ay namatay, listen carefully. Tanggapin mo ang katotohanan, hindi mo tunay na nakikilala pa ang Panginoon. Okay? Because to know Christ is to know the truth. Are you listening? To know Christ is to know the truth. Ano yung truth? Number one, ikaw ay isang makasalanan. Yun ang katotohanan. Number two, bakit ikaw ay makasalanan? Tutungo ka talaga sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Yun ang truth. Number three, hindi relihiyon, hindi bautismo ang kaligtasan. Okay? Yun ang truth. Number four, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang truth. Nagkatawang tao siya at natikman niya ang kamatayan at tinikman ang kamatayan upang bayaran ang kasalanan. Yun ang katotohanan. At siya nabuhay na muli mula sa mga patay at nabayaran ang sala. Ating umaga, kung mananampalataya ka lamang talaga sa Kanya, tataglibay siya bilang iyong tagapagligtas, nangako siya, hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang truth. To know Christ is to know the truth. Okay? At yun ang kanyang pangako. Kaya nga, you see, kapag ito'y natanggap mo, doon ka lamang talaga magkakaroon ng karapatan na magtagubilin sa iyong anak at sa iyong pamilya. My son, know thou the God of thy father. Know thou the God of thy father. Okay? Now, ngayong umaga ay ibig kong ibigay ito pong mga bagay nito na dapat ay talagang totoo sa bawat mananampalataya. Alright? Una, sinabi ni David kay Solomon na anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Alright? Bakit? Anong dahilan? Sapagat kahit nung panahon nila, pareho natin, maraming mga tao, okay,
nagsasabing meron silang Diyos, kumikilala sila sa Diyos, pero ibang Diyos pala ang kanilang sinasabing kanilang nakikilala. No? Okay, for example, sundan niyo po ako in the book of 2 Kings. 2 Kings chapter 17 and verse 33. Atras po kayo ng konti. 2 Kings chapter 17 and verse 33. Second Kings 17 and verse 33. Okay, nandiyan na kayo? Okay, now. Guhitin niyo po ito sa Bible, ha? At pag-aralan niyo po ito. Nandiyan na kayo? O, sabay-sabay, ha? Ready? They feared the Lord. Alright? Ganda niyo? They feared the Lord and then what? And served then what? Their own gods. Nakatingin po? Nakatingin po? Ha? Natakot sa Panginoon pero naglingkod kanino? Sa kanilang sariling Diyos. Di ba na? Okay? May mga tao na kanilang Diyos na kinikilala ay Diyos na kanilang sariling likha lamang. After the manner of the nation whom they carried away from thence. Nakita niyo? Anong klaseng God yung kanilang? Gods. Di ba? Lower case. Sabihin, hindi totoong Diyos. Kundi ba, Diyos na likha lamang ng kanilang sariling opinion. Also verse number 41. 41. Ready? Basa. So these nations feared the Lord. Alam niyo nangyari? Sapagkat yung Diyos ng Israel ay hindi nila kinikilala, pero tumira sila ng Israel, pero yung Diyos ng Israel ayaw niya kilalanin, at ang Diyos nilang sarili ang kanilang sinasamba, nagpadala ang Diyos na maraming layon sa kanila, at maraming tao pinatay ng layon. Sa takot nila, natakot sila sa Diyos ng Israel. Pero, ang sinamba pa rin ay yung Diyos nilang sarili. Okay, kaya ang tanong ko, sinasabi mo, nakakilala sa iyo, pero totoo bang nakilala mo ang Diyos na yan? Okay. Now, number one question na napakahalaga sa ating magkatagubilin sa ating mga nakaswat. Okay? Alright. Be sure that your knowledge of God must be correct. Alright? Be sure, yakin mo, that your knowledge of God must be what? It must be correct. Sasamba ka rin lang, siguraduhin mong tama yung Diyos na sinasamba mo. Maglilingkod ka rin lang, siguraduhin mo na tama yung lingkod na iyong paglilingkuran. Alright? Magkaroon ka lang talagang knowledge sa Diyos na tama. Sabi ko ba ay crystal clear. Kasi kapuli, you need to know God. All His words, not yours. Ano sabi ko? You need to know God, all His words, not yours. God is not man-made. God is not man-made. God is real. God is real. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa itsura mo lang o sa mga nakikita mo. Okay? Ang Diyos ay higit na dakila, walang katulad sa alimang mga bagay sa mundo ito. Okay? Hindi mo siya maikukumpara kung saan lamang. Siya ang lumikha na nakagagkupa, ikukumpara mo lamang sa nililog ng tao? No. Okay? Hindi niya kailangan magtatanggapin yung pagsamba sa Kanya, okay, na mula lamang sa iyong sariling paniniwala o opinion. Again, you need to know God, pakalakas, on His Word. Ibinigay niya po sa atin ang Kanyang salita upang wag na tayong magkamali. Ibinigay niya po sa atin yung Kanya upang magkatalagang ng liwanag ng kaisipan at ng puso. Okay? The Bible is
you shall know the truth, the Bible, and the truth shall what? It shall make you free. In Deuteronomy 11 and verse 6. Deuteronomy 11 and verse number 16. So, hindi po ako si Bible niyo, ano po? 11:16. Alright, so pagkasabi natin, you need to know God on His words, ha? Okay, so kaya, tinong yung Bible, ha? Deuteronomy 11:16. Numbers, then Deuteronomy 11:16. Andiyan na po kayo? Okay, sabi-sabi ka. 11, ready? Basa. Take heed to yourself. Kita mo sa Tagalog, mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya. Maliwanag ba? Okay, diyan. Pwede bang madaya ang puso? Pwede. Sa pagkat sinabi ng salita ng Bible, baka madaya ang inyong puso at kayo'y maligaw. Ano ba? Maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. You see? Verse number 17. Tayo na. And then the Lord's wrath be kindled against you, and He shut up the heaven, that there be no rain, and that the land you yield not her fruit, unless you perish quickly from all the good land which the Lord giveth you. Nakita mo, nagdaya talaga ang Israel. Kaya nga, halos ay 1,000 taon, nakikinig ka sa akin, 1,000 taon, ang Israel nawala sa mapa. Nakikinig ka sa akin? Dahil sa sumamba sila sa other gods. Kung nangarap sila, nagpunta ko sa bansa, nakalatan ng buong Europa, at may mga Hudyong tumira pala sa Pilipinas. Nakikinig ka sa akin? O kaya nga nung si Duterte, nagpunta na sila, parang winelcome si Netanyahu, diba? Sapagat malaki ang utang na loob sa Pilipinas. Naman kumalat sila, pinagpapatay sila sa Spain, pinagpapatay sila doon sa Russia, pinagpapatay sila sa Germany, hanggang 10 minutes pinatay ni Hitler, pagkita ng gas chamber. Remember that? Yan sila mo 1948, after 1,000 years, 1948, tsaka lamang muli nabuo ang nation Israel. Alam din nga ayaw tanggapin ng Arab nation, ayaw tanggapin ng mga Palestino na ang Israel. Ayaw nila lang, hindi na gusto mag-exist ang Israel sa Middle East. Anong dahilan? They worship other gods. Nakikinig sa akin? Naligaw ko kayo. Kung yung God's people ay naligaw, pwede tayong naligaw. And thank God, meron tayong Bible. Okay? Nakakita nyo? Bagamat si David ay man of God, nag-alala pa rin siya kay Solomon. Baka si Solomon ay maligaw. Nakikinig sa akin? Sabi niya, Solomon, anak, my son, know thou the God of thy father. Si David sigurado siya na yung kanyang Diyos, ito talaga yung creator na Diyos. Ito talaga yung great shepherd of the sheep. Di ba alam niyo siya? Ito talaga yung Savior. Okay, at ibig niyang makatiyak na tama ang pagkakilala ni Solomon sa kanyang anak. Alright? At yun din sa ating your knowledge of God must be correct. It must be correct. Na hindi ka nadaya. Okay? Listen ka po mga kaibigan, tatay lagi ha, God is a person. God is a person. Ano sabi ko? Pagkatapos, God is a person. Ulit ha, pag sinabing ang Diyos ay person, hindi ibig sabihin tao. Maliwanag ba? Tayo yung tao na may personalidad. Di ba alamin? Pag sabing person, sabihin ay meron siyang intellect, will, and emotion. Di ba nagba? Nag-iisip, may damdamin, nagdidesisyon. Person. Di ba nagba? So, ang Diyos in person,
God is a person, kaya umiibig siya. Maliwanag ba? Amen? May kalooban siya. Natutuwa siya at nagagalit din siya. Maliwanag ba? God is a consuming fire. God is a jealous God. Nagsasalo siya. Maliwanag ba? At naghahanap siya sa atin. Maliwanag ba? Amen ba po? At dumarating o yun nga, nasasambahin na mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritual sa katotohan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga ganung sasamba sa Kanya. Maliwanag ba? Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kinakailangan sumamba. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. God is a person. Okay. Kaya hindi mo siya magkakumpara sa mga naramang ilan lamang. Kaya nga, your knowledge of God must be what? It must be what? It must be correct. Tama ba ang knowledge mo tungkol sa Diyos? In Psalms 115, sundan niyo po ako, awit 115, sundan niyo po ako. Dito po, ikinumpara yung true God sa other gods. Psalms 115. Notice verse number 3. Verse number 2, ready? Wherefore should the heathen say, where is now their God? Nakatay po yun? Ano sabi ito ng mga Gentiles? Nasaan ang inyong Diyos? Number 3, ay ba? But our God is in heavens. But He hath done whatsoever He hath pleased. Kita mo, He is a person. Liwanag ba? He is a person. Okay? Number 4. That idols are what? Silver and gold, the work of men's hands. Nakita niyo? Ang kanilang Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng tao. May mga bibig, hindi naman nakapagsasalita. May mga mata, hindi naman nakakakita. May mga tainga, hindi naman nakarinig. May ilong, hindi naman nakakaamoy. Number 7, may mga kamay, pero hindi naman nakakatangan. May mga paa, hindi naman nakakalakad. May bibig, pero hindi nakapagsasalita sa magitan ng kanilang mga lalamunan. Silang mga gumagawa nito ay magiging silang mga gumagawa nito at nagtitiwala dito ay matutulad din sa kanila. You see, Christian? Your knowledge of God must be correct. It must be correct. Alright? And like, di ba, mga kaibigan, to know God, ang sabi ko lang, to know God is to know the truth. Okay? And secondly, and to know God is to know Jesus Christ. Pakalakas niya? To know God is to know Jesus Christ. Okay? Upang makilala mo ng tama ang Diyos, mahalagang makilala mo yung kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Sapagkat si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay? Kung hindi mo siya kikilala, never mo makikilala ang true God. In John chapter 1 and verse 14, John 1:14, John 1:14, simple lang ito ating pag-uusapan, no? Para kayong, parang continuous ito ng ating Sunday School, na John 1:14, ready? For John chapter 1 and verse 1, John 1:1, tayo na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang salita,
at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? Verse 14, kaya at nagkatawang tao ang salita, and the Word was made flesh and dwelt among us. At nagkatawang tao, pangalakas, ang salita na berbo, at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng buktong na anak, puspos ng biyaya ng what? Alright, full of grace and truth. Truth. Notice number 18. Number 18. Kayo lahat. Noma. Pakalakas na gano'n. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Tama ba? Tama ba? Amen? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. The word kailanman is what? Kahit si Adam and Eve, kahit si Abraham, kahit si Noah, hindi nila nakita ang Diyos. Maliwanag ba? Yung manifestation, okay? Yung manifestation in the form of man, in the form of an angel, sa burning bush, nagpakita, nagsalita. Pero yung bilang Diyos, hindi nila nakita. Maliwanag ba? Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak, sino yun? Si Jesus. Na nasa sinapunan ng Ama, siya ang what? Pakilala, siya ang what? Pakilala, nagpakilala. Maliwanag ba? Kaya nga, to know God is to know Jesus Christ. Okay? Kaya kapag hindi mo pa siya nagtanggap na Savior, hindi mo pa siya tagapagligtas, walang Diyos sa buhay mo. Walang Diyos sa buhay mo. Ang tawag sa iyo ay ungodly. Anong tawag sa unsaved? Ungod, walang Diyos. Hindi ka makakaparong sa heaven kung wala kang Diyos. At ang Savior ay Diyos, si Kristo Jesus. Kaya nga, tunog, God is tunog Jesus Christ. Okay? Listen in John 14. Verse number 9 to number 10. Kaya nga, if you want to hear God, listen to Jesus. If you want to hear God, listen to Jesus. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Jesus, pakilabas, malaunang panahon ako'y inyong kasama. Sabi ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin. Sumagot si Jesus. Ano sagot ni Jesus? Tama. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaunang panahon ako'y kasama ninyo, Filipe, hindi mo pa ako nakilala? Ang nakakita sa akin? Nakalabas? Okay. Paano sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Kaibigan, to know God is to know Jesus Christ. Kaya mahalagang pinagap talaga mo siya bilang iyong tagapagligtas. Hindi ka member ng Calvary, hindi ka lamang nabaptay, kundi talagang tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya bilang Savior. Sapagkat kung hindi mo pa siya tinanggap, hindi mo pa Savior si Christ, wala ka pang katiyanan na langit na pumuntahan, disipulin, masakit man, pero totoo, wala ka pang Diyos. You are ungodly. Hindi ka pa napatawad. Wala kang langit na pupuntahan. Okay? Your knowledge of God must be correct. Okay? At kung siya may tinanggap mo na bilang Savior, nakikinig mo ba sa akin? Ha? Mahalaga, lumalago ka naman sa pagkakilala mo sa Kanya. Sapagkat matapos mo siyang makilala, matapos mo siyang matanggap, listen ka po in 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lumalago ka ba sa pagkakilala mo sa Kanya? Lumalago ka ba sa biyaya ng Diyos? Okay? Mahalagang lumalago ka. Habang lumalago ka, tumitibay ka, lumalakas ka, nagiging mabunga ka, nagiging matagumpay ka sa mga pagsubok, sa mga problema ng buwan. Sabahan, kahit saved ka, kahit Christian ka, may problema rin dadating. But thank God, kung lumalago ka kay Kristo, tumitibay ka. At meron kang unawa na walang bagay na darating sa buhay mo na hindi niya ipinagkaloob at walang mabuting magagawa sa buhay mo.
Okay? Your knowledge of God must be correct. Kaya nga, do you really know Christ? Ha? Totoo ba nakakilala ka sa Kanya? Secondly, bakit sinabi ni David kay Solomon, my son, know thou the God of thy father. Sapagkat pangalawa, ito yung nakapakita that your knowledge of God must be unmistakable. Pwede kang magkamali talaga. Okay? Pwede kang magkamali talaga. Kaya sabi niya kay Solomon, alright, okay, and thou Solomon, my son, know thou the God of thy father. For the Lord, serve Him with a perfect heart and with a willing mind. Napasin mo? Sabi ni David, kung paglilingkuran mo siya ng anong klaseng puso ang kailangan? Anong klaseng puso? Perfect. Anong klaseng mind? Willing. Hindi ka lang napilitan. Naliwanag ba? Kundi talagang yung sasambahin mo siya, paglilingkuran mo siya, with a perfect heart. Talagang taos-puso. Diba namin? At willing ka. Okay, yes, please. Pangalawa, your knowledge of God must be unmistakable. It must be unmistakable. Okay? Ano sabihin unmistakable? Clearly understood. Una-una, alam mo yung ginagawa mo. Maliwanag ba? Alam mo yung ginagawa mo. Maliwanag? Kaya mo ipaliwanag. Amen ka siya? Amen? Kaya mo paliwanag. Bakit kaya mo paliwanag? Anong dahilan? Sapagkat yung pagkakilala mo sa Diyos ay sapagkat naunawa mo ang kanyang pangalakas ang kanyang salita. Di ba totoo naman? Sana wag pong magagalit yung iba. Sapagkat totoo naman, yung mga unang panahon, yung ating pagsamba, hindi naman natin talaga naiintindihan, hindi ba? Sumusunod ka lang. Tama? Nakikigaya ka lang. At lahat ng ginagawa mo ng araw na pagsamba ay sapagkat na ituro lamang sa iyo ng iyong mga makalakas, ninuno. Pero ikaw mismo, wala kang pagkakaalam. Ngayon, ang knowledge mo sa Diyos, correct. Pangalawa, unmistakable. Maliwanag, naiintindihan mo. Inuulit ko lagi, sapagkat kailanman, hindi tatanggapin ng Diyos yung pagsamba ng ignorante. Listen, believe me. Hindi tatanggapin ng Diyos yung paglilingkod, pagsamba na hindi mo naman naiintindihan. Di ba alam? Anong sabi ng Bible kanina? God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in what? In truth, may intelligence. Amen? Your knowledge of God must be unmistakable. Okay? Maliwanag sa iyo. Klaro sa iyo. Kaya pag nagtatanong yung mga anak mo, Daddy, bakit natin gagawin? Kaya mong ipaliwanag sa Kanya. Amen, Christian? Amen? Nakikita sa iyo. Amen, Christian? Amen? Yung araw, di ba? Sabi mo, anak, maging mabait ka. Para hindi magalit siya si Papa Jesus. Bakit Papa? Wala sa Bible na tinawag si Kristo Papa Jesus. Tinawag siya Christ Jesus. Di ba alam? Amen? Okay. The Savior, the Redeemer, pero hindi Papa. Amen? Si Mary, naging mama mo. Ano mama yun? Hindi mo mama yun. Hindi mo ba? Huwag ka magagalit. Saan mo nakita yun? Wala sa Bible nun. Nagis ng bulat. Di ba alam mo? Sumasamba ka, mali, hindi tama. Amen yun siya? Amen? Ang nangyari tuloy, ikaw likaw, yung anak mo niligaw mo rin.
You follow me? Yun yung pagsamba na hindi mo lubos na unawa. Di ba? Ngayon, nasa Panginoon, ligtas ka na, ibig Lord, sabayin mo siya, unmistakable, correct, and what? Unmistakable. Hindi ba? Amen? Ganun po yun. Okay. Let me remind you, kapag naligaw ka, wala kang pwedeng sisihin, sarili mo lang. Sarili mo lang. Hindi mo ito maisip sa bakit may Bible ka. May Bible tayo. Para huwag tayong maligaw. Okay? Kaya nga, it must be unmistakable. Your family must be able to see that you know God. Nakikinig sa akin? Your family must be able to see that you know God. Alright? Mahalagang makita na pamilya mo, nakakakilala ka talaga sa Diyos through your dedication, nakikinig sa akin? Faith, respect, giving. Amen? Amen? Your affection, your priority, your desire, all are evidence that God is real in your life. God is real in your life. Do you really know God? Nakakatuwa kapag sa atin, pamilya, yung mga magulang, kasama yung mga anak nila. Madaling anak mo kasi nakikita ng anak mo na that God is real in your life. Diba? Amen? Walang blessing, walang fruit kapag ang nakikita ng anak mo sa iyo ay hypocrisy. Diba? Kapag linggo ka lang nasa Diyos, pero bukas, kasi demonyo ka na. Diba? Linggo nakikita may Bible ka, nag-pray ka, pero bukas, maming gabi, may hawak ka ng bote ng beer. Baka paglabas lang dyan, magsisindi ka na ng upa-upa-o. Diba? Nakakotse, bubuksan ng bintana at lumalabas yung parang diesel. Hindi na wala. Hindi na sigarilyo. Ano na yan? Vape na lang. Parang din. Mas masama sa katawan yung vape. Nakikinig ka sa akin? Christian, listen, hindi pa Christian yung vape. Hindi pa Christian yun. Makikita mo ko ng vape po. Kadalo ka pa rito? Sige. Now, halimbawa bukas, makita mo, si pastor nag-vape, dadalo ka pa rito? Kung masama sa'yo, masama. Kung masama sa akin, masama rin sa'yo. Hindi takot sa akin, hindi rin takot sa'yo. Di ba kapag talagang totoo yung Diyos na kilala mo? Diba? Talagang magbabago yung buhay mo. Meron talagang bisa. May effect. Amen? Na hindi nagawa nung maring Diyos ang sinasabong. Ano magagawa sa yun eh? Patay yun eh. Kaya yung Diyos natin, totoo, may nangyari sa buhay natin. Amen? At yan lang kung bakit nagsasalita tayo sa bakit ibig, hindi natin mangyari na may mangyari din sa buhay mo. Makilala mo yung tunay Diyos through Christ Jesus, nating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Your knowledge of God must be unmistakable. Okay? Your children, your family ought to see that you are doing something for God. Si David ay man of God. Di ba? He is a man after God's own heart. Alright? Pero hindi, yung salita na, David is a man after God's own heart. Hindi kay David nanggaling yun. Sa Diyos mismo nanggaling. He is a man. Siya yung taong nasa malapit ang puso sa atin. Kaya nagsabi nun eh.
You follow me? Pero ang kagandahan dito, hindi lang ng Diyos ang nakapagsabi na si David ay taong malapit ang puso sa kanya. Kundi yung kanyang mga anak, yun din ang nakikita kay David. Kaya nung magtagubilin si David, totoo, tinanggap ni Solomon. Nakikita niyo sa akin? Ganun din sa ating pagpalayo. Kung if your knowledge of God ay correct and unmistakable, madaling matanggap ng ating anak. Sapagkat nakikita niya sa atin, hindi lamang sa ating salita, kundi sa ating buhay. Kita ng ating anak, yung ating what? Dedikasyon. Ano ba yung sabi ko kanina? Desire. Ano ba yun? Affection. Ay ebidensya na talagang tayo nga ay tunay na nakakilala sa ating Diyos. Thirdly, ano sabi ko kanina talata? And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, serve him with a perfect heart and with a willing mind. Ano pinapakita? Yes. Ibig ni David, natiyak niya na yung pagkakilala ni Solomon ay correct. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Unmistakable. Pangatlo, yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay nagbunga ng kanyang paglilingkod. Ano kasi paglilingkod? With a perfect heart? Ano kasi mind? Willing. Nagpapakita na yung knowledge sa iyo effectual. Di ba? Mabisa. Alright? Yes, Christian. Pangatlong bagay na napakahalaga sa bawat mananampalataya sa God, that your knowledge of God ay what? Effectual. Anong effectual? Mabisa. Maliwanag ba? Mabisa. May ebidensya. Nakikinig mo sa akin? May ebidensya. Ano yung pangalawa? Nakikita. Nadadama ng iba. Kahit hindi ka magsalita. Okay? Naalala niyo yung demonyo of Gadara? Yung lalaki na pinuntahan ni Jesus sa Gadarin, nakatira sa libingan. Alam niyo ba yun? Nakatira sa libingan at walang ginagawa kundi magsisigaw araw at gabi, walang saplot. At yung kanyang katawan, sinusukatan niya ng bato. Remember that? Remember that? At ang sabi ng Bible, walang makapagpatino sa kanya sapagkat madalas siyang ginagapos ng lubid, talikala, pero ano nga ka? Napagpapalit-palit, napakalakas niya. Ang dahil pala, ilang libong demonyo nakatira? Mahigit 2,000 demonyo nakatira sa kanyang katawan. Narinig mo niya? Takot ang mga tao. Kapag darating na lahat, nagtatarang ka ng pinto at yung mga bata, pinapapasok sa bahay, ayan na siya. Nanlilising ang mata. Pero kita mo, pinuntahan ni Jesus, nagtagpo silang dalawa, at yung tao ay mula sa pagkaalipin sa mga demonyo, pinalaya ng Panginoong Kristo. Yes, natagpuan sa si Jesus at nakilala ni si Jesus ng totoo. Di ba lang Christian? And in the book of Mark chapter 5, kung pupuntahan niyo po siya, makikita niyo po tayo ito, nabago siyang bigla. Mark chapter 5 and verse 15 and 18, yung mga demonyo, pinalabas ni Kristo sa kanyang katawan. Nakalaya siya sa pagkaalipin sa kasalanan. Nakalaya siya sa mga demonyo na umalipin sa kanya sa loob ng maraming taon. Okay? And in Mark chapter 5, notice number 15. Ito yung nasaksihan ng mga tao. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and what? Clothed. Kita mo? Maamo na, nakaupo na siya, nakapanamit na, at matino na ang kanyang pag-iisip. Bakit? Sapagkat
Nagsiparoon sila kay Jesus, nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Dati siguro di ba? Takbo ng takbo. Ngayon nakaupo na. Ano pa? Nakapanamig at matino na ang kanyang pag-iisip. Sa mga katiwid, yung siya nagkaroon ng pulutong at sila'y natakot. You see? That's kaya your knowledge of God must be effectual. Amen? Kaya nga, kung tunay mo siyang nakilala, ay sabihin natin po ang kanya. Sa pagkatunay mo siya nakilala, hindi pwedeng walang mangyayari sa buhay mo. Hindi pwedeng walang mangyayari. Alam mo yung lalaki yan, na inalihan ng demonyo, pasakay na si Jesus sa bangka, ano nangyari? Gusto sumama? Tama? Gusto niya sumama. Bakit sila? Gusto niya sumama. Gusto niya kagad mapalapit kay Christ. Sabi ni Christ, huwag ka sumama. Huwag ka munang sumama. Umuwi ka sa inyong bahay, at sabihin mo sa kanila, at maging sa mga kaibigan, kung paano ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Amen? Pinauwi siya. Okay? At binigyan siya ni Kristo ng misyon. Sabihin mo sa kanila kung paano kinahabagan kita. Okay? Yes, Christian, your knowledge of God must be effectual. Okay? Your heart, nakikinig mo ba kayo? Your heart, your mind must change. Resulta ito. Di ba? Ng iyong pagkakilala sa Diyos. And this change must affect your life. Ibig sabihin, may nangyari sa buhay mo. Okay? Kaya tayo, na talagang nakakilala Kristo, hindi tayo nagbago lang ng sinisimbahan. Diba? Kundi may Diyos na bumago ng ating buhay. May nangyari sa atin. Amen? Bakit sapagkat may nakatagpo sa atin? Diba namin? May tumira sa atin. In John 14, and John 14, verse number 20, sabi ni Kristo, okay, I in you, and you in me. Remember that? Ako ay sa inyo, at kayo ay sa akin. Amen? Tumahan talaga siya. At nagsabi siya, nangako siya, I will never leave thee nor forsake thee. At ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. I in you and you in me. Kaya may nangyayari. Amen? May nangyayari sa buhay natin. Okay? May nakikita ang mga tao. Okay? Kaya nga, ngayong umaga, tunay bang nakilala mo siya? At nung nakilala mo siya, may nangyari ba? Amen? Amen? Effectual ba? Di ba? Mabisa ba? Yung bang mga tao sa iyong paligid na may nakikitang pagkakaiba sa iyo? Di ba alam niyo? Maging sa the way ng iyong pagsamba. Naalala niyo yung tatlong kaibigan ni Daniel? Anong pangalan nila? Sa wikang Babylonia? Shadrach, Meshach, and Abednego. Remember that? Nagpagawa sino kin yun? Nebuchadnezzar ng malaking rebulto. Parang sabi niya, gusto ko kapag napakinggan niyo yung mga musical instrument, lahat ng tao sa aking nasasakupan luluhod. At ang sino mang hindi luluhod, anong yan? Iahagis sa nagulilingas na hurno. Remember that? Tumunog yung musical instrument. No, listen ka po. Okay. Pag binasa mo ito, makikita mo, sa Daniel chapter 3, ipinagbawal ba ni Haring Nebuchadnezzar ang pagsamba sa Diyos ng Israel? Pinagbawal ba? Hindi. Wala kang makikita na ipinagbawal niya yung pagsamba niya yung tatlo. Sa truga, wala. Tama ba ako? Wala mo siya pinagbawal. Ang gusto niya lang mangyari siya, sumasamba, okay lang
sa true, sa Diyos nyo, pero sasamba rin kayo sa Diyos ko. Tama? Yun ang totoo nun eh. You see that? Ang problema, wala siyang knowledge of God. Na yung true God, ay ang ibig ay kung sasabayin ko, dapat ay exclusively. Wala ang ibang sasabayin, ako lang. Yun ang totoo, hindi ba? Di ba naman gusto? Kaya yung tatlo, napahagis sa horno. Amen? Pero bago ihagis, binigyan pa sila ng chance na lumuhod para wag ihagis. Maliwanag ba? Pero makikita mo sa tatlo, yung kanilang pagsamba ay unconditional. Sabi ng tatlo, mahal na hari, yung Diyos namin, kaya kami sagipin sa horno. Pero hindi man niya kami sagipin, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos mo. You follow me? Nagpapakita na yung pagsamba nila, dapat sa atin din pareho, ay hindi give and take. Ibig sabihin, Lord, ako'y sumasamba sa iyo, hindi sapagat binabless mo ko. I-bless mo ako, hindi. I will worship you. Tama ba? Hindi naman totoo nun. Ikaw ba, narito lang para makabless ka? Mali ka. Mali ka. Di ba naman? Ikaw ba, narito lang sa pag-bless ka, gusto mong gumaling? Mali ka. Dapat gumaling ka, hindi sasabihin mo siya. Sapagat tunay mo siyang nakilala. Alam mo, may langit ka pupuntahan. Sapagat nakilala mo si Kristo yung Diyos na namatay dahil sa iyong kasalanan at nabuhay muli upang maligtas ka. At mula ngayon, hindi ka na taga rito. Ang citizenship mo, nasa langit na. Mula doon, hinihintay mo lamang ang Kristong muling babalik upang palitan ng ating katawang may kasiraan nung wala ng kasiraan. Amen, Christian? Amen? Yes, maribigan. Your knowledge of God must be correct. Tama na nga ba talaga? Alin pangalawa? It must be what? Unmistakable. Amen? Maliwanag, naintindihan lahat. Okay? Sabagat nakikita nila yung affection mo, yung pag-ibig mo, yung prayer mo, ang Panginoon Diyos, yung design mo, gawain ng Diyos. Maliwanag ba? Ebidensya ito ng tunay mo siya nakilala. Amen? Alin pang huli? Effectual. May nangyayari sa buhay mo at may maganda rin nangyayari sa pamilya mo na ipakilala mo siya sa kanila. Mabisa. May nangyari. Amen? Amen? May blessing ka wala, sumasamba ka. Amen? Amen, hindi ka compromiser. Amen? Hindi ka sumasamba lang ako para i-bless ako. Okay. Hindi mabisa yung pagkakilala mo. Amen? Okay. Listen, genuine worship of God would sometimes demand our willingness to sacrifice. Amen, Christian? Amen? Ang tunay na pagsamba sa Diyos, no? Minsan, it demands our willingness to sacrifice. Ang totoo naman, kung gumising man tayo maaga kaninang umaga, kasi Sunday, hindi naman sakripisyo yun eh. Tama? Kasi pag may lakad kayo, hindi ka natutulog eh. Diba namin yun siya? Hindi ka mapakali eh. Madaling araw pa, nakabihis ka na. Ang lakad, alas 20. Diba? Oo. Tapos, paglinggo, kala mo sakripisyo, kumising ka ng maaga, naligo ka ng malamig. Tama? Tama? Listen. Kilala ka ng Diyos. Kilala ka niya. Kaya hindi mo siya pwedeng paglakuan. Amen? Amen? Ang ibig lang niya, maging matapat ka sa Kanya, maging mapagsakripisyo ka, maging dedicated ka talaga. Amen? Amen? And now, kung tunay mo siyang nakilala, makikita yun sa buhay mo. Sa ating mga kaibigan, kung wala ka pang katiyakan ng kalangitan, hinahamon kitang umaga, tanggapin mo na siya bilang Savior. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Ay mula dito ngayon.